Hello po mga kababayan. Dito po tayo sa ating masayang channel, Laugh Trip nga ni. Diyan niya, Mr. Maravillas, yung mga masasayang kwento diyan. Maraming masasayang kwento dito sa INC Rally. Ito post ni Edgar Padolip Magad. Sabi niya, sa mga politiko, umanib na kayo sa INC para kahit magnakaw kayo, protektado kayo ng INC. Siya nga naman, ayos. Yan pala, mga kababayan, ang sistema ngayon. Kung kurakot ka, umanib ka sa INC, protektado ka. Magrarally sila pag may kaso ka. Di ba? Sikat ka pa kasi pinagtatanggol ka nila sa rally. May ganun pala, mga kababayan. Yes, sabi ni Amy Rose Clorion Arceo, kahit 75 million, ipagtatanggol pa rin yan. Correct. Di ba? Tapos dinamay pa yung publiko, nadamay sa perwisyo. Yan tuloy, galit ngayon yung mga netizens. Imbes na magalit kay PBBM, nagalit sa INC. Nagrally kasi, walang permit mga kababayan, na perwisyo yung mga papasok sa trabaho. Di ba, mga kababayan? Yan tuloy, kumunti yung gusto mag-participate. Ngayon po, 2,500 na lang. Iwan ko mamaya mga kababayan kung dumagdag pa yung 2,500. Nainis yung mga tao. Yan o, sabi dito. INC Rally, Day 2, more than 2,500 Philippine National Police personnel were deployed to the edge sa people power. So mas marami pa yung police ngayon kaysa sa mga nagrarally. Oh. Nakadagdag sa crowd yung mga police, hindi na yung mga INC members. Nag-uwian na kasi yung iba, nakakubra na. Lalo yung mga inakot mga kababayan ni Liviste. Mga taga Batangas. Inakot ni Leandro Liviste, mga kababayan. Ito, post ni Paricoy, sabi niya, INC Rally for Peace and Transparency. Lahat ng sangkot sa korupsyon sa Pilipinas ay mga inendorso nyo. Ito ang totoo. Bahagi kayo ng problema ng bansa ngayon. Sapol. Bahagi sila ng problema ng bansa ngayon. Di ba? Imbis magalit po kay President Bongbong Marcos yung mga tao, nagalit sa kanila. Galit na perwisyo yung mga tao, mga kababayan kahapon at pati ngayon. Di ba, mga kababayan? Daming galit po, si Eri Montes. Sabi niya, mga abno ba, mga INC, bumoto ng mga korap tapos magrarally, puro may kaso, mga kababayan yung kanilang inendorso. Si Jinggoy, si mga kababayan, sino ba yun? Si Bong Revilla. At ngayon, mismong si Marcoleta, ang kaso plunder.
Member pa nila. Pagkatapos magrarally, magrereklamo, iyon ang in-endorse ninyo eh. Kaya sabi ni Eri Montes, kumain kasi kayo ng dinuguan na may puto para magkalaman ang utak ninyo. Ibawal sa kanila ang puto at dinuguan. Ay, dinuguan pala, yung bawal. Yung puto, hindi man yata bawal. Yung dinuguan, bawal. O ito, post ni Millennials Voice. Sabi niya, EDSA 1, patalsikin ang korap at diktador. EDSA 2, patalsikin ang korap. Ngayon, INC-DDS EDSA Rally, protektahan ang kapatid at kaalyado na korap. Sapul na naman. Kapatid, mga kababayan. Kapatid na akusado sa plunder, pandarambong. Ay, nagong buhay natin ito dito sa Pinas. O, ito si Amy Marcos. Post niya to. Iginaya pa yung sarili niya kay Nora Honor na sumigaw na walang himala. Sa kanya, walang pakiramdam daw. Wala silang pakiramdam daw. Yung walang pakiramdam po, kayo yon kasi makapal po yung inyong mukha. Imagine, sarili mong kapatid, siraan mo ng ganyan kung hindi makapal ang iyong mukha. Diba? Hinudas mo sarili mong kapatid, pinagpalit mo siya. Gusto magpapatay sa kapatid mo. At saka gusto magpahukay sa tatay mo. Di ba? Doon ka sumusuporta, doon ka kumampi. Talagang walang tatalab na himala po sa inyo. Malinaw na pagpapakita po ng pagiging walang hiya. Walang hiya, walang modo. Sariling kapatid, hinudas. Pinagkanulo, mga kababayan. Sabi niya sa kagabi sa rally, may gobyerno tayong bangag, sabi ni Amy Marcos. Kitang-kita naman po sa mukha kung sino yung bangag. Sino niya yun, Mr. Maravillas? Si Amy Marcos o si Michael Jackson? Puro na kasi ritoke, mga kababayan. Natabingi na mga kababayan yung ilong. Sa kakaritoke. Di ba? O, ito, kilala ninyo mga kababayan. Makita niya, Mr. Maravillas, ganyan na yan. Naging Marco Hitler. Gumanon kasi siya. Ganon mga kababayan yung style ni Hitler noon. Kaya nilagyan siya ng bigote. Nagamukha ni Hitler. Yan kasi, mga kababayan, walang originality. O, ito yung post ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Si Martin ang umamin, bakit si Marcoleta ang gustong litisin? Sabi ng nag-post ng Millennial Voice. Fake news anya. Yan, sabi niya. Bakit mas mabilis ang kaso ni Marcoleta kaysa kay Martin? Ganito yon kapatid. Simple lang, kasi mismong si Marcoleta na ang umamin sa live broadcast na may ginawa siyang mali. Sa batas, ang isang extrajudicial admission ay nagtatanggal sa burden of proof dahil formal at voluntaryo niyang kinumpirma
ang corpus delicti o ang katunayan na naganap ang krimen. Nilaktawan ng proseso ang mahabang evidentiary phase at humantong agad ito sa summary resolution o sentencing phase. Kay Martin naman, walang pag-amin. Kailangan pa ng sapat na patunay, tambak na dokumento at mahabang pagdinig. Kaya usad pagong ang reklamo sa kanya. Naintindihan na ninyo mga INC members. Si Martin walang inamin. Ang umamin si Marcoleta. Kaya fake news kayo. Si Marcoleta yung umamin. Kaya dapat siyang makulong. Inamin na niya yung pagkakasala. Pagkatapos magrarally kayo in support ni Marcoleta. Umamin na nga. At ang masaklap, hindi man kayo pinartihan ng 75 million pesos na kanyang tinanggap. Sinolo lang. Sinolo lang ni Marcoleta. Wala kayong kaparte sa 75 million. Ang kaparte ninyo yung mag-rally. Pinagod pa kayo pagkatapos yung pakinabang nandun sa kanya. O, di ba? Mga kababayan, kung hindi kabubuan yan, anong tawag ninyo dyan? Yeah, sabi ng Akbayan, mga kababayan, Akbayan party list kay Marcoleta. Akbayan to Marcoleta, going to EDSA won't save you. Correct. Walang ligtas ang pagpaparali ninyo dyan sa EDSA kasi unang-una, umamin na kayo. Kaninong kasalanan yan? Kung hindi sa inyo, inamin ba naman ninyo sa publiko gamit pa yung INC television na Net 25? Kayo yung nagbigay ng ebidensya sa gobyerno? Di ba? Sabi ni Alan Peter Cayetano doon sa rally, dumating na ang panahon na kailangang sabihin nating tama na, tama na. Correct, tama na. Tama na sa panluloko po ninyo. Yung mga kasama ninyong pinagtatanggol, puro may kasong korupsyon. Kaya tama na, tama kayo. Tama na sa panluloko ninyo. Di ba, mga kababayan? O ito, mas bagay sa inyo. Mag-cheerleader na lang kayo. SP Petra. Post ni Juan Sandogo. Sabi niya, landi. Bagay po. Ito. Post mga kababayan ni Harry Roque. Sabi niya, Simbahang Katolika, nasaan na kayo sa laban ng taong bayan, laban sa kasamaan? Malulugas ang hanay ninyo at lolobo ang hanay ng INC? Wrong. Ang nalulugas po, yung buhok po ninyo. At saka nang pinagtatanggol ninyong si Marcoleta. Lugas na yung buhok. Pati si Bato, wala nang buhok. Di ba? Mga kababayan, kitang-kita naman po, hindi na dumami yung tao doon sa INC rally. Nadala na at nakakubra na kasi. At saka yung pinakain daw kasi ni Sabit, lugaw lang. Tapos yung mga speakers, pagkatapos na magsalita, nandun sa umuwi sa bahay nila at saka yung iba sa hotel, masarap ang buhay. Lukuan lang po at gamitan.
Hindi ninyo maluloko, Ari Roque, ang mga mamamayang Pilipino, kaya malamang langawin na yung mga rallies ninyo. At pagkatapos nitong rally, si President Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo. At patuloy pa rin kayong magtatago dyan sa Europa. Di ba? Ito, post mga kababayan ni Montolfo. Sabi ni Montolfo, sa mga atat na bumaba si BBM sa pwesto, gawa ng kaguluhan sa EDSA. Malayong mangyari ang kagustuhan ninyo. Di kayo suportado ng Armed Forces of the Philippines. Lalo't na si BP Sara ang ipapalit nyo. Ayaw ng military ng lokal-lokang leader. Sabi ni Benji Contreras, bullseye. Sapul na naman po. Ayaw na ng Armed Forces ng Commander-in-Chief na lukarit. Ay, nako. Ito, post ni Robbie Comics. Ayan, sabi niya, bakit nga ba tayo nakabara sa EDSA? Sabi ng isa, malay ko, plunder, perjury, iwan. Sagot ng pangatlo, hoy, manahimik kayo, utos ito. Ibig sabihin, mga kababayan, pag INC, wala nang tanong-tanong, sunod lang ng sunod. Utos ito eh. Basta tinutusan, sunod agad, mga kababayan. Kahit walang naintindihan. Kung nakaintindi talaga mga kababayan sila, yung kanilang pinagtatanggol, may kasong plunder. Pero sinisigaw nila, labanan yung korupsyon, accountability, transparency daw. Mismong pinagtatanggol nila, may kasong plunder at inamin niya. Ito, post mga kababayan ni Herman Estrada. Sabi niya, nanawagan na mag-standby si Sara. Talaga namang standby sa kanto yan. Walang ginagawa. Correct. Matagal na, 4 years na pong standby. Standby pero sumusweldo, kumukubra ng sweldo mula sa kaba ng gobyerno. Ay nako, mga kababayan. Kaya yung palasyo mga kababayan, yung ating Pangulo, hindi man po natitinag. In fact, diretso daw yung kanyang travel pa Canada ngayon. Ayan Sabi ng palasyo, Marcos to fly to Canada tonight amid INC rally won't stop his work over disturb rumors. So yung ating Pangulo, tuloy lang yung pagtrabaho. Si Sara naman po at mga DDS, tuloy yung paglaway. Hanggang 2028 silang maglalaway. Ayos? Di ba? Ayan lang mga kababayan, yung ating laugh trip ngayon. Maraming salamat. Kung napasaya po kayo ng ating episode ngayon, click subscribe po ninyo at share ninyo sa inyo mga kaibigan na INC. Para sumaya mga kababayan yung kanilang buhay, hindi yung puro galit sa puso. Puro kalukuhan na yung alam. Di ba? Panggugulo, pamimerwisyo mga kababayan kasama yung mga DDS na mga politiko na kanilang pinagtatanggol. Okay po, bye-bye na po mga kababayan.